Hi there! I'm Leah and welcome to my channel. For today's video, i-discuss ko yung tamang paglagay ng ID number ng ePHIL ID during GCASH account verification. Madami pa din po kasi akong nababasa sa comment section na hindi makapag-proceed sa GCASH account verification dahil error ang nalabas sa ID number. By the end of this video, malalaman natin kung paano ito gagawin at kung magiging successful ba yung submission ng ating application for account verification. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Para po sa mga gagamit ng ePHIL ID sa pag-verify ng GCASH account, yung ID number po na ilalagay natin ay yung PhilSys card number or PCN. Ito po yung 16-digit number na makikita sa ibaba ng ating ID picture. During account verification, ang na-input ko na ID number ay lahat ng number ng PCN. Hindi ko po sinama yung letters na PCN at yung hyphen or dash. Pero, nung pag-tap ko po ng next, ayaw masubmit yung aking application. Nung pag-review ko ng aking application, dun ko na-check na mayroong red line yung ID number. At nakalagay na please enter your ID number correctly as stated in your card. Bukod dito sa ID number, wala naman na akong nakita na problem. Kaya pinalitan ko yung ID number. Nilagyan ko po ito ng hyphen or dash tulad ng nakalagay sa ePHIL ID. Pero hindi ko po sinama yung letters na PCN. After ko mapalitan yung ID number, pag-tap ko ng next, nag-proceed na po yung aking verification sa Review Your Information page. Ibig sabihin po niyan, tama na po yung mga details na na-enter natin. If ever po nilagyan nyo na ng dash yung 16-digit ID number at error pa din ang lumabas, double check nyo naman kung tama yung ID number na na-input nyo. Kung tama naman yung ID number pero error pa din yung lumabas, please make sure na na-verify nyo na yung inyong ePHIL ID using PhilSys check bago ito gamitin sa pag-verify ng GCASH account. Before kasi gamitin ang ePHIL ID, kailangan muna natin itong i-verify para magamit natin ito as valid ID. Para sa mga hindi pa na-verify yung ePHIL ID, meron akong video na ginawa kung paano mag-verify ng ePHIL ID using PhilSys check. Makikita nyo po yung link bago matapos yung video na ito. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.